Blessed Sunday o mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Narito na po inyong lingkod. Habang maaraw, maganda po ang panahon. And at the same time, malakas din po super ang hangin. Kaya medyo pagpasensya na ayan, bumaba ng konti ang ating camera dahil nga sa lakas ng hangin. So, dapat hawakan natin siya plus yung ating devotion notebook. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And tayo ay laging pinagpapala ng ating Panginoon. Ayan. So, later on tayo po ay magkakaroon ng ating Sunday service. But while we are waiting sa ating mga kasama, ay minarapat po natin na tayo ay mag-devotion muna. So, bago po ang lahat, ay po natin kakalimutan ang magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon as our opening prayer. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Una at higit, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na patuloy niyo nagkakaloob sa amin. Salamat sa divine connection, wisdom, protection, provision, promotion, at gayon din po sa mga trials, problems na aming mga napagdadaanan, Panginoon, dahil ito ang nakapagpapatatag ng aming pananampalataya at ang aming tiwala sa inyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa gagawin namin pagbubuli-buli ng inyong mga salita, dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at iluklok niyo lamang po sa pinakamababang antas sa inyong mga lingkod na nagpapahayag at nagdedeklara ng inyong salvation sa bawat isa, Panginoon. We honor you with the reminder, God, at sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, kayo ang magbubukas ng isip, puso at espiritu ng mga makakapakinig, makakabasa o makakapanood na aming mga video na ito, Panginoon, at kayo ang siyang hihipo sa kanilang espiritu, Panginoon, upang kung sila ay maniniwala at sasampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo o Golgota, kaya kami ay malayang maipahayag kung ano ang good news, ang ebanghelyo o salvation sa bawat isa, Panginoon. Gayon din sa banal na espiritu o Holy Spirit na siyang lumulukop sa amin upang ang aming magagawa, Panginoon, ay isang ayon lamang sa inyong kalooban. We bring back all the glory, all the honor, all the adoration and thanksgiving. In Jesus Christ we pray. Amen. Ayan. So, nandito po tayo sa Lucas 24:23 at ito po yung nakasulat. At hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Message, karugtong ito ng unang parte ng kwento na nasaksihan ng mga kababaihan na hindi daw natagpuan o nakita ang bangkay ng Panginoon. At akala nila ay pangitain lang nang makita nila ang mga anghel na nagsabing ang Panginoong Yesus ay buhay. Application, dahil isa nga itong himala pero katuparan ng mga nauna ng sinabi ng Panginoon, akala ng mga kababaihan o ng mga alagad na lalaki na pangitain lang iyon pero totoong nangyari talaga. Dahil bihira ang ganoong pangyayari na makakakita ng anghel ng Diyos. Kaya dahil di naman mismo ang mga lalaki ang nakakita, ay di sila agad naniniwala. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Yun nga, di ba, nasabi kapag hindi talaga ikaw mismo yung totaling naging witness sa mga pangyayari, is mahihirapan ka talagang maniwala. Pero kung ikaw naman ang talagang nakakita at alam mo sa sarili mo, yung nakita mo ay katotohanan at yung tunay na pangyayari, madali mo siyang maipahahayag or masasabi sa iba, diba? Which is dito nga, akala ng mga kababaihan at ng mga kalalakihan niya na parang pangitain lang siya. Para kagaya sa naging topic nga natin no nakaraang Sunday na we will just seek or we will just look upon to our Lord Jesus Christ, diba? Nasa buhay ba natin, diba tayo, when it comes to may mga problema, may mga pinagdadaanan, kagaya sa Pilipinas ngayon, alam naman natin na typhoon or bagyo season, diba? Nasa oras ba ng mga pangangailangan mo, sino ba ang una mong tinatawag o hinahanap, diba? Sabi nga, mostly kapag halimbawa meron tayong problemang pinansyal dahil bilang tao kailangan talaga natin ng financial needs, diba? Mostly yan ang nagiging struggle ng mga tao. So, ang hinahanap daw, lalo sa Pilipinas, alam man sikat na sikat, kapag tayo ay may problemang pinansyal, ang unang hinahanap talaga ng tao ay ang mauutangan, diba? Pero sabi nga, na sa bawat pagdadaanan natin,
ang una nating isik or hanapin ay ang ating Panginoon dahil siya ang number one na provider ng lahat ng ating mga pangangailangan. Minsan man, iniisip natin na bakit late naman dumating yung answer sa prayer ko or bakit late naman dumating yung help ng ating Panginoon. Para sa atin, it is late. Pero para sa Panginoon, yun yung right or perfect time para sa Kanya. Dahil alam naman natin na ang Panginoon ay hindi nasasakop ng time and space, diba? And ayun nga, sa bawat pangyayari sa buhay natin, diba? Kasi tayong tao, lagi tayong nag-iintay ng miracle, ayan, mga milagro, diba? Kapag may nasaksihan ka daw or nakita kang milagro, syempre, ipangangalat mo yun o ipagsasabi mo sa iba, diba? Pero hindi natin alam na sa bawat araw ng ating buhay, yun palang nagigising tayo. Isa na yung milagro ng Panginoon dahil diba, hindi kagaya ng iba na yun nga, yung sa recently na ka-churchmate natin at kababata natin at kababayan na siya ay binangungot, hindi na siya nagising kinabukasan, diba? Na in every step of our life, bago pa man lang tayo matulog, diba? Pinapagana na kasi natin dyan yung faith natin na Lord, nawa pagising ko po ay malakas pa ako, may kakayahan pa ako para magtrabaho o gumawa ng mga bagay na dapat kong gawin, di ba? And dun pa lang pinapagana natin yung faith natin na alam natin kinabukasan is gigisingin pa tayo ni Lord. And 'di ba? Kung ano yung edad na na-reach mo ngayon, isa 'yun sa proof na God is working His miracle into us. Dahil 'di ba, hindi kagaya nga ng iba na pwedeng bata pa lang, hindi na sila maisilang dito sa mundo. Pwede namang kabataan, 'di ba? Or nasa tamang gulang or yung iba is talagang at the old age na nang sila ay kunin ng ating Panginoon. Pero in each and every day ng ating buhay ay di na natin kailangan pang maghintay ng himala because yung buhay pa lang at humihinga tayo at may lakas tayo at may mga nagagawa tayong mga bagay, isa ng malaking himala at pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Doon pa lang, 'di ba? Parang thank you Lord ka na talaga na kapag nagising ka ng umaga. Thank you Lord po na nagising ako, may lakas, makakapagtrabaho, makakapag-provide sa pamilya ko, 'di ba? And cycle siya. In everything you do, ayan, you always give thanks to the Lord sa pagkain, kung may mga pupuntahan, 'di ba? You pray for protection. Kapag sa pagkain naman, thank you dahil meron kayong kinakain, 'di ba? Hindi man yung iba iniisip nila na mahirap kami, wala kaming pera, ganyan, 'di ba? Or wala kaming pangkain. Pero kahit kinakapos man, hindi pa rin tumitigil ang Panginoon sa pag-provide para sa atin, 'di ba? Na yun palang hininga na libre mong nakukuha is isa na yung blessing sa atin ng ating Panginoon. And which is in dito, 'di ba? Na yun nga, bibihira yung mga taong nakakakita ng talagang anghel ng Panginoon as mensahero ng the Great Resurrection. Tsaka syempre, hindi nga lang daw basta-basta ng mga anghel itong nakausap ng mga kababaihan ng Israel na kasama ng ating Panginoon, kundi sila yung kumbaga parang mga general na anghel ng ating Panginoon. Kasi kumbaga may level-level din siguro yan ng pagiging angel. Pero lahat sila ay anghel ng ating Panginoon. Pero may bawat purpose or may specific task ang bawat isa, di ba? And minasan sa buhay natin, di ba? May iniisip tayo na, isa ka talagang anghel na pinadala ng Panginoon dahil halimbawa, talagang sobrang kailangan mo in that specific time or period. Tapos, siya yung biglang dumating, di ba? Siya yung ginamit ni Lord as a way para ma-provide o mabigay yung pangangailangan mo na yun, di ba? So, angel can be either in the form that is different from what we know, what we see, di ba? Sabi nga minsan, hindi ang anghel yung may pakpak lang, yung nakadamit na sobrang puti, or talagang super kagalang-galang or katatakutan mo, di ba? May iba na malamang during the time of the Lord Jesus Christ, sila talaga ay sobrang nagniningning, as in shining bright, like the sun rays of light, di ba? And syempre ganyan din ang ating Panginoon, talagang yung glorified body niya nga is, di ba nangyari na nung pagbaba niya at sobrang kinalugdan siya ng ating Panginoon Diyos Ama ay talagang nagniningning na halos hindi matitigan ng kanyang mga alagad ng ating Panginoon. So marahil ganun din yung mga nakitang mga anghel ng mga kababaihang yun, kaya medyo akala nila ito ay isang pangitain or panaginip, diba? Pero
the truth is talagang totoong kinausap sila ng anghel ng Panginoon para ipahayag yung greatest resurrection and the good news na maaari nilang ipamalita, diba? So sa atin, we can have mga guardian angel na masasabi na pinadadala ng Panginoon para maging katulong natin, katuwang natin sa ating mga pinagdadaanan. Sabi nga, ang mga pagsubok na ito ay daanan lang natin, pero wag nating tambayan because habang nabubuhay tayo at nariyan ang Panginoon, palaging merong pag-asa at hope sa ating buhay. So, huwag tayo mawawala ng pag-asa because God is good and He always provide, He always protect, and the Lord will never leave us nor forsake us. Basta manatili lang tayo na sa bawat pagdadaanan natin, kapit lang kay Lord at tumawag tayo sa Kanya through prayer and ating mga devotion or quiet time. And alam natin at nakasisiguro tayo na ang mga pangako ng Panginoon ay tunay at totoo at magaganap sa atin either dito man habang tayo ay nabubuhay sa mundo or we will have the eternal benefits in His kingdom in heaven. So nawa po may natutunan kayo sa ating maiksi share ng devotion video at tayo po muna ay magpapaalam na para makapagsulat muli na iba pa natin mga devotion habang iniintay ang time para tayo ay makapasok sa ating event place para sa ating Sunday service. So have a nice day everyone and God bless us all. Let us close into our closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayamang mga salita at napakabuting mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulay, Panginoon, na may mga panahon man na iniisip namin, Panginoon, na wala nang pag-asa, na this is the end of our life, this is the end of our journey, Panginoon. Ngunit lagi pa rin kanyang maipadadalang kagaya ng mga anghel na nagmensaheng ito, na inisip ng mga alagad ninyo at ng mga kababaihan na ito ay pangitain lamang, Panginoon. But you give us a great vision, Panginoon, to maging excited, Panginoon, na makita kayo in your perfect time sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon, and we will be reunited to you again, Lord God. And Lord God, we are praying para sa lahat po na may mga pinagpan na problema, Panginoon, whether it's in business or in work, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magpo-provide sa lahat ng mga pangailangan namin, Panginoon, at kailanman ay hindi na kami pababayaan, Panginoon. Kaya din, Panginoon, sa lahat ng mga broken family, broken marriages, broken na mga samahan, Panginoon, we know, Lord God, nakasama sa pagpo-provide niyo, Panginoon, ang restoration sa lahat ng mga nawasak na mga pamilya o samahan na ito, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat po ng mga binabalak o pinaplanong mga ipagawa para sa pagpapalawak ng inyong kaharian, Panginoon, ng mga church planting, Panginoon, mga hospital, school, university at mga Bible school, Panginoon, upang mas lalong higit na marami ang makakilala sa inyo, Panginoon, magturo at maging mensahero ninyo, Panginoon, sa iba't ibang mga misyon na inyong ibibigay sa ating Panginoon ay pagpalain po, Panginoon, at nawa ito po ay tunay na maganap at mangyari sa bawat isa. Kaya din po, Panginoon, sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, whether it's physically, emotionally, or spiritually, Panginoon, na kayo, Lord God, ang the Lord na who heals, Panginoon, at by the stripes and wounds of our Lord Jesus Christ, we are healed indeed, Panginoon. At kung ang inyo pong magiging pagpapagaling sa bawat isa, Panginoon, ay ang eternal rest sa inyong kingdom, Panginoon, ay bigyan niyo po ng comfort at kaaliwan, Panginoon, ang mga mahal sa buhay o kakilala na maiiwan ng mga taong ito, Panginoon. Ganyan po, Panginoon. We pray, Lord God, para po sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na mga nangyayari ito ay may dahilan, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na nangyayari ang paglago at pagdevelop muli, Panginoon, ng Pilipinas, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang mga nangyayaring pagre-reveal, Panginoon, ng mga gumagawa ng korupsyon o gumagawa ng hindi maganda sa aming bansa, Panginoon, ay upang tuluyang malinis at maisaayos ang aming bansa, Panginoon. We pray, Lord God, na maglalagay ka ng mga leader, Panginoon, na may takot sa inyo, Panginoon, upang hindi makagawa ng masama, Panginoon, at matulungan upang muling makabangon at umunlad ang aming bansa, upang mangyari, Panginoon, ang aming pangarap at idinadalangin, Panginoon, na hindi na kailangan malayo ng bawat pamilya sa kanilang mga kapamilya, Panginoon. Bagkos ay sama-sama kaming naglilingkod
at dinadakila ka, Panginoon, at nag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, upang maibahagi din ito sa aming kapwa na wala pang pagkakilala o matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, na ang lahat ng body of Christ, Panginoon, na held, Panginoon, ng kanilang mga service sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, iba't iba man ang mga pangalan, Panginoon, as long as we are declaring and sharing your word, Panginoon, sa lahat ng tao na hindi pa nakakakilala o tumatanggap sa inyo, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na pinapatnubayan niyo po at ginagabayan ng bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang aming mga amo, Panginoon, o employer o mga boss, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain, Panginoon, sa kanilang business, work, sa kanilang physical health, emotional, spiritual, Panginoon, at sa pag-aaral ng kanilang mga anak, Panginoon. O Lord God, na nagpapasalamat po kami, Panginoon, that they are your instrument, Panginoon, upang makapagpadala kami ng mga kailangan ng aming pamilya sa Pilipinas. Kayo po ang siya magpala sa kanila. Ibalik niyo po sa kanila ang lahat ng blessings ng 10 times or 100 folds of blessings, Panginoon. Hingay din po, Panginoon, sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, apostles, Panginoon, mga regular members, teachers, Panginoon, ng different churches, Panginoon, at mga pumupunta o OFW sa iba't ibang bansa, Panginoon, na ginagamit ninyo, Panginoon, upang maipahayag ang inyong mga salita. Kayo po ang mag-provide, mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ganyan din sa mga workers, Panginoon, na missionaries, Panginoon, that are being persecuted, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo po ang magbibigay ng kaaliwan at security sa bawat mga pamilya na maiiwan, o kung wala mang maiiwan sila, Panginoon, ay they are fully assured, Panginoon, that they will be reunited with you in your kingdom in heaven. And our work for you, Lord, will never be in vain, Panginoon, sapagkat ito po ay may eternal benefits, Panginoon, at ito ay upang makasama kayo sa inyong kaharian, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa inyong chosen nation, na Israel, Panginoon, ang mga Hudyo, Panginoon, na naniniwala pa sa iba't ibang mga Diyos, Panginoon, ay alam namin na ibibigay ang kanilang tiwala at pananalig sa inyo, Panginoon, at tatanggapin ng Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At hindi na yung aasahan lang o iintayin ang pagdating ng Messiah sa isang specific na lugar, Panginoon, but they will worship you, Lord God, in spirit and in truth, Panginoon. At we pray for everything na mangyayari sa aming buong buhay, Panginoon, na may all our service, all our works of our hands, Panginoon, will be just to glorify and to worship you, Panginoon. Paman po, hindi namin na-include sa aming panalangin na alam namin answered prayer na sa inyo, Panginoon. At maraming salamat po sa lahat. We honor you, we love you, and we dedicate our life to you, Lord. In Jesus Christ. Amen. Babay po sa ating lahat, and God bless.